Nagbabalik na naman ang Kamuning Film Club ay Basta Cafe. Open ang sign-ups for March for Kamuning Film Club. TBA pa ang date pero meron tayong very special Kanto Roundtable discussion featuring mga direktor, quote-unquote, noong araw. March 7, Saturday, turuan ng leksyon niyan featuring line production workshop by Iana Bernardes. March 14, Saturday, ang pagbabalik ni Pinoy pop culture connoisseur Jairo Aguinaldo with his lecture Why Ana Dizon is Ana Dizon, Pinoy Movies and Pop Culture, Chismis at ang History ng Feelings. Tuesday, March 17, another partnership with Film Development Council of the Philippines, Sinica Urian presents It Was Just an Accident. March 21, Saturday, turuan ng leksyon yan, How to Write Romcoms by the writer of some of your most favorite Star Cinema romcoms, Miss Carmi Raimundo. At March 28, Saturday, OMG, scriptwriting Q&A with the national artist Ricky Lee. And March 31, Tuesday, Sinica Urian presents a surprise, well-loved Filipino film with talkback and Q&A after. Sign up na, only 1,000 pesos per member, free members-only screenings, 10% off turuan ng leksyon yan workshops, and 10% off food and drinks, plus special members-only workshops and events. See you sa Basta Cafe! Ano pang hinihintay nyo? Ito na yung QR code. O, dali na, dali na. Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Dapat kayo miss yun eh. Dapat matapos mo yan bago matapos yung recording. Pwede mo magpasampal. Energy guys! Parang hindi 8:30 p.m. This is our second recording for the night. At we are in the presence of a legend. Yes. Award-winning actress. Yes, maliit na bagay. Hilda Coronel! Talagang bumaba siya sa Quezon City, dito sa corner Tihener And K-First. K-First para magbigay ng mga natatanging memories from dati. Kasi iba talaga ma'am nung 1970s, 1980s na kind of filmmaking, kind of acting, and kind of discipline sa Discipline, paggawa yes. ng pelikula. Iba talaga, medyo na iba ng konti. Konti lang po. Konti lang. Well, sige na nga. Golden So, age daw yun ng cinema. So, Yes. So, yung pag-usapan natin. Pero, bago yon kailangan muna nating manood ng Sisa. Yes. Mapanood sa Ipi-play pelikula natin yung dito. trailer. Ito na. Ito na. What's your name? Ali, ano daw pong pangalan mo? Hindi ko alam. She do not know. Another lunatic thanks to this war. Este mga Amerikano yan. Inaalipin na nga tayo. Pinag-alaga pa tayo ng baliw. Sa dami ng nabaliw sa digmaang ito, dapat na yata silang ipagpatayo ng santuaryo. Ginugulo ba kayo ng baliw na yun? Itong buong bayan ay isang rekonsentrado. Nasa labas tayo ng garrison pero mga bilanggo tayo dito. Mag-iingat ka. Diyos mio, napakaganda talaga ng aling ito. Hindi mo ba talaga natatandaan ang pangalan mo? Alam kong kanina mo pa ako sinusundan. Ikinagagalak kitang makilala, Aling Sisa. Hindi maaaring malaman ni Inay ang masaksihan mo. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Hindi ko mawari kung baliw ba talaga kayo o hindi eh. Kang pabulag sa mga Amerikano, Nina. Matalino ka. Humulat mong yung mga mata. Commander Harrison, our distinguished guests have arrived. Nangyayari! Nalulungkot pa rin ako sa sinapit ni Carta. Ngunit may nagpaalala sa akin na hindi ako dapat mawala ng pag-asa. Kamatayan lang ang naghihintay sa atin dito. Nababaliw ka na. Labis niya ang kahalayan ang ginawa niya sa akin. Kapwa natin Pilipino, trinaydor tayo.
paano pa yung mga dayuhan na yan, ang tanging layunin sa buhay ay sakupin tayo? Walang katapusan ang dalamating ito. Sasalit natin ito hanggang sa huling hininga natin. Ah. Ayan, tapos na. Tapos na. Okay, we're back. March 4 in cinemas nationwide. Directed by June Robles Robles Lana. Lana. Pero unang napanood sa Estonia. Yes, Sa Yes, Black sa Night. Tallinn. Sa Tallinn. Black Night Film Festival. Yes. And we're also nominated sa Fantasporto in Portugal. And in 2 categories, March 5 and 6 yata yon. Pero yon para homecoming ng ng Yeah. Sisa. Una na palabas sa ibang bansa pero papalabas sa Pilipinas dahil gagawa tayo ng mga pelikula unang-una para sa mga kapwa Pilipino. Tama. Yes. So, It's coming home to us. Yes. At ito ang pagbabalik pelikula ni Miss Hilda Coronel. After 13 years. Yep. Lang naman. Lang naman. Yeah. Yung last ay, The Mistress. actually kanina ko nga Mistress. naman, The Mistress. With Bay Alon. Ronaldo, Bea, John Lloyd. Ganda nun. Maganda rin yan, yeah. Ang tagal na pala ng The Mistress. Tagal na yan. Hindi ko in-expect na gano'n na siya katagal. But yes, so mamaya, Yeah, 13 before natin tanungin si Miss Hilda ng tungkol sa Sisa, magchichika muna siya na kung paano ang paggawa ng pelikula nung Nung dati. panahon ni Nalino Broca, Oo. Golden Age of Philippine Cinema. Correct. Was very disciplined kami nung araw. Importante sa amin ang script at saka, of course, wala akong training ground. Hindi katulad ngayon na meron kayo mga acting coach, voice coach, may mga workshops kayo, at kung ano-ano pa. Kami, wala. Sabak na kami. I started working when I was 12 years old. So, 13, nanalo na ako ng Best Supporting Actress. So, Yes! Santiago! Yes! Santiago. Youngest ever. Santiago, yes. Just my 3rd film. So, sabak lang. Wala kaming training ground. Ang training ground ko, trabaho kaagad. I used to do radio, television, film, modeling, ads, lahat pinagdaanan ko. Kung may PBB ba nun, Miss Hilda? Kung may Big Brother po ba nun, nung panahon ninyo, sasali po ba kayo para maging artista? Ano yung Big Brother? Paano mo explain? Yan mo. Train mo. Parang siya, reality show na pumapasok yung mga may housemates tapos nasa loob sila ng bahay. God, no. No, I'm a very private person, you know. So usually ang nangyayari po, pagkatapos nilang graduate dun sa bahay ni Kuya yung tawag, Okay. yung mga big winner or yung mga sobrang sumikat, Through text. online votes ay mag-aartista. Yun yung usual. Pero sa inyo, paano kayo? Napaka-sad Pumasok. naman yan. Basta lang, na-discover lang ako, naglalakad ako sa LVN studio. May nakakita sa akin, gusto ko mag-artista. Sabi ng nanay ko, yes, kahit wala akong alam. That's it. Kinuha na kagad ako ng test shots. The same day, ang studio pa namin noon, nasa likod lang ng LVN studio, yung mga forest doon, may kubo. Noon lang kami nagsushooting, like Sampaguita Pictures too. And then, sinubukan nila kung photogenic ako, and that was it. I got signed up already. Kasali na. Nanalo na ng Best Supporting Actress. Yes, ganun-ganun lang. For Santiago. Yeah, 13 lang ako noon. Not as a child actor, but as an adult. So, hindi pa ako natatalo sa ano na yun. I still hold the record for that. Yes, the youngest ever to win. Youngest. As an adult. Adult at 30. Kaloka, no? Pero ilan tayo ngayon sa Zoom? Naka-zoom tayo May ngayon. meron Miss, pong nanonood sa atin sa Zoom. 472,000. 472,000 tayo sa Zoom. Very good. Pero dito sa Basta Cafe, nasa mga 47,000. 47,000. Tapos meron din tayo sa labas. Oo. Hindi sila makapasok. Yes! Hello! Ayan. Pasok.
Naging sorry patatawarin po. Sorry po. Next time. So sila ang mga VVIPs natin. If you want to be part of our live recordings, gaya ng VVIPs natin dito, subscribe at ang walang kwentang podcast.com, and part of your subscription will go to our beneficiary of the month. For the month of February and March, it's Save the Children Philippines. Yes. So Yeah, that's very nice. if you don't skip the ads and you subscribe as VVIP, nakakatulong kayo sa mga bata to have good education, good upbringing, and also tulungan yung nire-renovate na public school Yes, sa Nueva Ecija, Batong Lusong Elementary School. So Yes. thank you mga Tuloy-tuloy yun. ka-eme. Okay. Sige, magpapakilala muna tayo, Miss Hilda. Kunyari, hindi tayo kilala. Sige, ako muna. Sige. Ako si Tonet, at hindi ko talaga malilimutan yung first time kong napanood si Miss Hilda sa pelikula. And that pelikula is Insyang. Okay. Grabe yung Insyang. Sino nakapanood na ng Insyang dito? Grabe. Kailangan nyo panoorin, nasa OneFlix. Nasa OneFlix nga ba? Oo. Ang Nasa konti, OneFlix. ha? Oo. Grabe yung Insyang. Parang... Just pero dapat joking. panoorin niyo yung Insyang ng dapat medyo masaya sila, no? Hindi pwedeng sobrang lungkot nila nung araw na yon. Baka lalo sila masadlak. Classic yung Insyang, guys. Parang... Nag-aaralan niya sa eskwela yan. Yes. Up to now. Ang lala nung Insyang. Anyway, available naman siya. So wala tayong excuse para Nasa hindi OneFlix. panoorin yung lumingon sa pinanggalingan ng Correct. Philippine cinema. Ako si JP at isa sa mga pelikulang nagpa-shift sa akin sa film ay Maynila sa mga kuko ng liwanag. Yes. Nasa ano yan, 1,000, one of the 1,000 films you must watch before you Yes. die. Criterion film yan. Ano yan ni Martin Scorsese. Dapat Miss Hilda, maano rin kayo dun sa yung criterion na pipili kayo ng mga Pipili ka ng mga DVD. favorite films nyo sa Ah, mga ang dami nun. Yun, pipiliin ko yung akin, syempre. Yes, tama lang. Tinatawagan namin ng love your criterion. Kung meron kayong tatlong films, usually tatlo yun, di ba? Tatlo, oo. Usually Tatlo ba or isa lang? tatlo. Parang tatlo. Tatlo. Of all time. Na Para sa pelikula akin, niyo po. Para sa'yo. I think Ilsyang will be number 1. Maynila, I love Angela Mercado. Ang dami. I like Crying Ladies. I like Kumahawi Manaulap. Hindi ba? Comedy. Nung naglagay kayo ng Vicks. Right. Ganito, panuorin mo. Ganito. Ayan, ha? Ayan natin, dyan. Sa gilid. Sa gilid. Although, hindi ko makita. Gilid ba yan? Gilid. Yan. Ay, Doray? Ay, ko! Ayun ko! Basahin mo! Roda Rivera, right? Grabe. Superstar. Siya pala, tinatapakan lang siya doon sa Darna and the Nag-Giants. Giants. Artista ng araw yan si Aling Doray. Napanood mo ba ako? Talaga? Anong screen name niyo? Roda Rivera. Yun, panood mo ako. Sikat nung araw niya lumabas siya sa Darna and the Giants. Isa siya sa taong bayan. Tinapakan ako ng giant. Talaga? Ay, ikaw, anong year ka? Ay, 19... Feel na niya, superstar na siya. Ay, grabe yung Crying Ladies, yes. Yeah, that was funny. Tuwa It was- Panoorin niyo yung Crying Ladies. Yeah. Kung i-introduce nyo po yung sarili nyo sa mga kabataan na hindi nakikilala Ang isang Hilda Coronel. Huh. Parang natakot sila. Kilala Yun na niyo po yun. namin. I think yun na yun. Right, yun na yun. Huh? At ito ang Walang Kwentang Podcast. Yes. Watch it first on YouTube. and powered by IRM Rental. Yes. Thank you. Ako naman yan. Bakit yun ang title niyo? Walang kwentang. Para wala pong ano. Wala pa expectation. Oo, walang Kasi pag expectation. sinabi namin may kwentang podcast, Siyempre, mayabang ang labas. oo, parang hahanapan nila ng mali. So, bababaan na po namin yung expectation. Walang Parang- kwentang Yes, podcast. para Yes. pag may konting kwenta, na-surpass na namin yung Ah. expectation. Sige na nga. So, Okay. Kailangan brainy. Yes. Pwede na rin. Tatanggapin ko na. Go ahead. Ganun na lang. Okay. So, ngayon po, dahil nandito po kayo, kailangan may kwenta po itong podcast. Dapat lang. Lagyan natin ang kwenta. Gusto naming malaman, Miss Hilda, Sige. kung paano si Direk Lino Broca. As a director, you mean? Yes. Mostly, syempre. I like him kasi hindi siya nagmamata, hindi ka niya pagagalitan, kakausapin ka niya, and he will really push you to do your best. So, kahit na, let's say, yung eksena ko, people will say na, okay na yan, excellent yan. Sabi niya, no, you can do more. Pwede pa. So,
mabait siya. Tsaka he was like, he's my father, hindi lang siya mentor ko. Sabay kami lumaki sa Leia Productions. Nauna lang siya ng ilang buwan to sign up, and then ako na. And then when he saw me sa third film ko, which he directed with Fernando po, Santiago, parang sabi niya, tama na yung mga ginagawang tinibopper films na yan. Gusto ko dito ka na, gagawin kitang artista, actress talaga of all time. So, yun ang ginawa niya kasi clean, very clean slate ako, wala akong alam. In short, so wala pa akong bad mannerisms. Bring to the film, So, yun, minold niya talaga ako. Yun ang talagang mentor ko. Mentor ko, tatay ko, siya talaga ang nagpalaki sa akin. Ilang taon kayo nung ginawa niyo yung Insyang? In Shanghai, I think I was 16, 17, mga ganyan. Wala pa akong 20. Grabe yung Insyang. Pangako niya sa akin yun, sabi niya, one day I will do a film for you that you will be known as one of the great actresses of all time. Wow. Pangako niya yun, So, sabi niya, antay ka lang. Nagkatotoo yun. Yun talaga, yun, alam niya yun. Kasi we did the Hilda show for almost 6 years. So that was my training ground with him. Weekly show yun. So actually, Insyang was one of the episodes for the Hilda show. But iba lang ang ending namin dun sa TV kesa dun sa pelikula. Ano po yung ending nyo sa TV? Okay, ito na. Controversial kasi yun sa TV. In fact, ayaw kasi ng gobyerno nung ginawa namin for the movie. Kasi, ano ba yan, martial law pa yata. But anyway, ayaw nila, parang hindi daw Pilipino yung ending yung sa pelikula. Kasi yung sa TV, yung pumunta siya, yung sa mga nakapanood, kawawa naman yung hindi pa. So, okay. Sa ending, di ba na preso yung nanay niya dahil pinatay si Dado. So, pumunta siya dun sa preso, parang sa pelikula, she was saying, Inay, ganito, I love you, etc. Iyak-iyak. Binabati niya yung nanay niya, pero matikas. But yung sa TV was very controversial because she went to the preso and she told her mother, mabuti nga sa'yo. Mabuti kang nakulong ka. You deserve it, mabuti nga. Parang ganun. Which was really nice, actually. I really loved it because she was awful, Sobra. The mother was awful. Di ba, buti nga. Ayaw ng gobyerno. At hindi daw maka-Pilipino, whatever that means. Pero, So may hand talaga. May hand Censorship po ang- talaga siya, no? Censorship talaga. yeah, may mga pelikula ako nung pinapatawag kami sa krami. Ano yun? Anong pelikula yan? One, Isilda? Sakada is one. It's showing in UP, I think, on the 26th. Sakada. Those are the migrant workers. Patawag kami doon. Sabi ng major sa akin, ganito. Sabi ko, sir, artista ako, trabaho lang naman yan. Hindi naman ibig sabihin yan, political kami. Kailangan naman namin kumita. Hindi ba? It's a job. Sa krami yung patawag. Oh, yeah. Krami Buti agad ngayon- Krami. Buti ngayon dito lang sa Timog. Hindi sa krami. Hindi, kabi, sa Camp Krami talaga, interviewin ka doon. Pwede kang makulong. Correct. God. Pwede kang Ilang beses makulong. kayo napatawag ng ganun, Miss Hilda? So far, yun lang, thank God. So kasamang artista pag Kasama pinapatawag. artista. Oh, yeah. Kabuuan. Bakit ginawa mo? Controversial Ben Cervantes yun. So, alam mo naman si Ben Cervantes, UP yan. Yeah. So, yung mga palabad niyan, lagi nakukulong sila ni Lino Broca ng panahon ng martial law. Maliit na bagay. Maliit na bagay. Tatawagan ako, nakakulong kami rito, bail us out, and I go, okay. Ayaw namang magpalabas dahil marami sila masyado, kailangan daw ilabas lahat. Ay, sabi ko, hindi ko naman kaya, wala akong pera. Pwede ba yung... Nanay. It's like buong bayan. Sabi ko, dadalang ko na lang kayo ng electric fan. Ganun na lang, electric fan, pagkain, okay? Pero nakukulong sila dahil Nagrarally, Sa mga- nagpo-protesta sila sa kalye. Sama ka sa amin. Sabi ko, hindi, marami akong anak eh. Sabi ko, hindi ako pwedeng makulong. yung sa Insyang na pinabago yung ending, paano po yun? Na-shoot nyo na? Tapos nag-reshoot? Gumawa kami ng dalawa. Alam nyo na na... More or Parang may less. alternate ending. Yeah, Oo. nag-ingat na kami. So, ginawa na namin. Pero sayang, I really love the Ang ganda nung TV ending na version. gano'n. Yeah, talagang Kasi dapat. grabing sahol ng yung ginawa ng buti nga nanay. sa'yo. Oo. Hayop ka, Tsaka ang ganda nung Buti nga sa'yo, nakulong ka. You deserve it. She did.
Tama. Hindi, pag napanood nyo talaga yung pelikula. As in. Should do. Magagalit talaga kayo sa nanay. Oo, kakagigil. Kakagigil. Yeah, you have to watch it. Tsaka ang ganda po nung ano yun, yung framing. Yung framing lagi nung Insyang. Sobrang iconic ng mga kung paano binablock ni Direk Lino. And the thing, ang baba ng aming budget dun sa pelikula na yun. Wala kami halos bayad, but it was a great, script at saka talagang maganda yung pelikula. Tignan mo, very, hanggang ngayon, very relevant. Yes. Yun ang importante sa mga Timeless. pelikulang ginagawa ko. Kailangan relevant. And Sisa will be like that too. Yes. Curious ako, sino ang batawag dati sa DOP cameraman? Sino pong cameraman ni Lino Broca sa Usually- Insyang, sa... Usually, ginagamit namin si Conrado Baltasar. Conrado Baltazar. Who Dati yung ni Sir son. Jim. Oo. Oh, son niya isa. Si Jim Baltasar. Of CMB. Kaya ano ko yan, pamilya ko na yan. Si Yes. Emilia. Tatay niya yun. Apparently, one of my fans sent me, marami akong Gen Z na fan. So, I love them. Sila nagsusupply ng mga IG ko. Wala akong alam dyan. Ganda! Hindi ako Ganda, techie. So, ganda. sila Miss H, tita, ganyan, mama, etc. Mga bata ito. I love them. Cute. So, sila nagpapadala and I realized they sent me this photo na kami ni Ed Finlan. Tapos sa likod, nandun yung cameraman. Si Conrado Baltasar na yung cameraman ko sa Heidi, which was my first film when I was 12, 13. So, could you imagine? Ang tagal na. Actually, yung most of our listeners po ay mga Gen Z at millennial na mahilig sa pelikula. Yeah, oo, marami akong fans ng ganyan. Kaya bakit parang masyadong Insyang dito? Kami rin po nagugulat. Charing. Feeling ko lang din po, kulang din sa kung saan mapapanood. Yun na nga So, so ngayon na dahil meron na kahit paano may OneFlix. Yun. Tsaka mura lang yung OneFlix, tapos ang dami ng Pinoy film sa mapapanood. Grabe, hilot na hilot yung OneFlix. Oo, grabe. OneFlix, baka naman, Grabe, Direk Joey, May free 1-year subscription kami. Meron Maliit na talaga ba? Grabe. Oo. Thank you for not skipping ads sa mga videos namin. And thank you for subscribing as VVIPs. Dahil dyan, makakapagbigay tayo sa ating Beneficiary of the Month. Ang Save the Children Philippines. Save the Children, the world's leading independent children's organization, has been working in the Philippines for over 4 decades and is dedicated to transforming children's lives and the future we share. We help communities, children, and families co-design solutions to address lack of access to learning, undernutrition, and diseases and threats to personal safety. So if you want to be a VVIP, subscribe at ang walangkwentangpodcast.com. Salamat mga generous and pretty naming mga ka-eme! Paano po yung paano dati? Kasi ngayon, digital na, meron ng monitor na nakikita, pwedeng i-rewind, nakikita agad. Dati, dahil negatibo, tinatrust lang ng artista, tinatrust lang ng director yung cameraman. Paano yung trust Actually, nun? more than anything else, nung araw, pag take 1 ka, you're fabulous. Kasi nga film yun, kailangan magtitipid kami. Ngayon, kahit mag-take 15 ka, paulit-ulit, digital, buburahin ka lang, no? Bura, ulitin yan, bura. Nung araw, hindi. Take 1. So, until now, gusto ko yun, take 1 lang ako, especially if the scenes are heavy. Crying scenes and confrontation. Kahit with Direk June Lana, tinitake 1 lang namin yun. It's very hard. Ano po yung last nyong project na parang bigla kayong tinake 2? Pag nati-take 2 yun, like may ginawa ko sa TV, that's like 4 a.m. for example. 4 a.m. na yun, iyakan scene, monologue, mahaba, confrontation, ladida, umiiyak ka na. Tapos yung kasama mo, sa'yo nanonood, nakatulala. So nakakalimutan niya yung linya niya. It's like, dude, you're only 18, hindi mo maalala yung dialogue mo. Totoo! Ang tanda-tanda ko na, no? Compared to me, ang tanda na ako, right? I mean, so minsan sila ng ganon. So, nakakaawa lang minsan, pero alas 4 na, magagalit na ako noon. Aba naman. 4 a.m. na yun. I mean, I started working 7 o'clock the day before, tapos 4 a.m. na, hindi ka mag-dialogue, baloka ako. Hindi ba, subukan nyo kayang umiyak ng alas 4? Oo, ang hirap I dare you. nun. You want yung pasasampal? Dapat meron akong paiyakin dito, no? Yung
Yung mga ganong scenes, napakahirap. Tsaka I like pag-iyakan, take one lang. Kasi para sa akin, pag inulit na, parang stale. Parang naaral na yung eksena mo. Tapos nandun na lahat ng emotion mo, tapos ulitin mo, you know, kailangan take one pag ganon. So kahit with direct tune, ganyan kami. Pag heavy scenes, the rest okay lang ulit-ulitin namin. Pero yung mga heavy scenes na ganyan, emotion, confrontations, you know, you'll see when you watch Sisa, we have really very hard scenes there na parang kind of stage and very fluid and maraming tao, maingay, but dalawa ang camera mo, umaandar, sabay-sabay lahat yan. So, kind of hard. Yeah. Doon sa trailer pa lang, parang lahat ng bigat na nung eksena. Parang nakakapagod. It's a very heavy Init pa. film, but it's a very honest film. Yeah, mainit. Oh my God. Parang tell me. kita-kita ko yung init. Ay, nakawig ka doon. Ang init-init. Tapos 97 degrees. Tapos nakawig ka na talagang haba-haba. Tapos yung tela yung material ng iyong damit, yung mga panahon pa ni kopong-kopong na sako. Yung talagang nagagalos yung mga binti mo. Tapos naglalakad ka sa tapakan. Nakapaa kami doon. Ang daming tayo ng kalabaw, ng kambig, ng mga, ang daming langaw, ang daming bato, ang daming talahe. Oh God. You know. May reklamo po ba kayo, Miss Yael? Tapos naman na. Tapos naka-makeup ka po ng brown, ang init-init from top to bottom, you know? So, it was really hard. It was an easy film to make, but it was all worth it. You have to see it. You have to see it. You have to enjoy it. Ilang beses nyo na napanood ni Hilda since? Pangalawa tonight. Oh my God. I hope panoodin ang mga pelikula ko. Parang dapat magkaroon ng retrospective. Kayo na lang manood. Oo. Once lang, okay na ako. Minsan nga, ayoko pang upaded ng premiere night, huwag na lang ako punta. Hindi ako nanonood sa monitor. Pag kinunan yun, tanong mo sa kanila mga producer ko, I don't watch myself. Bakit po ganun? Kasi ibang mga artista gusto nila after ng take. Ayoko. I don't. Lumalayo ko lahat. Sila nunood doon. Nandun ako sa kabilang kanto. Sobrang layo! Sobrang layo. Ayoko. I don't wanna see myself. Paano yung naging transition niyo po as an actress from film shot on film to film shot on digital? Kasi sa director, sa DOPs, syempre naging malaking adjustment yun. Pero sa artista, Hindi naman ako nahihirapan. Sanay din ako sa television. Dalawa ang camera namin, though it's not digital. Hindi naman. Parang pareho lang sa akin. pero dati, usually one camera lang. Hindi rin. Sa TV namin, minsan 3 pa camera namin. In the old days, 3. So, mas mahirap actually. So, kailangan kabisado ko lahat ng dialogue nila. Para pag nagkamali sila, susundutin ko yun para maibalik ko para mag-take 2. Parang nire-remind mo sa Yes! Ay, di ba dapat nga pala pumunta ka sa... oo nga pala. Kailangan habulin mo para hindi na maulit. 4:00 na rin. Ang ganda. Para wag naman, ayaw ko na ng take 2. Anong last na serye na nagawa niyo, Miss Hilda? Anong last na series sa TV? Apo. I don't know, matagal na eh. KMK ba yun? Kung mawawala ka, matagal yun. More than a year and a half din yun. Ito po yung, di ba, Eddie yung political Garcia. drama. Yeah. Yes. Ang ganda nun. Si Eddie Garcia kasi, I call him dad because yung first film ko na Heidi, he was already my dad. Tapos naging anak niya ako, naging anak, naging asawa, naging mistress. I mean, sabi ko, Dad, ano ba ito? Mula dito hanggang dulo, you know. So I call him Dad. I'm very close to him. Same goes for Gloria Romero. Kasi mother ko din siya sa Heidi. Tapos lagi kong nanay kasi mestiza. So, laging nanay tanging yaman, kumahawi man ng ulap, what else, mga ganun. Siya tanging yaman. Tanging yaman. Grabe, tanging Johnny yaman. Delgado. I love Johnny Delgado. Yung confrontation ng lahat ng magkakapatid. Diba? Oh my God. Okay. Yeah. Paano po, interested ako malaman, paano yung blinak, yung big confrontation scene na lahat yata ng artista na available that day naka-call? Pa-practicein lang ninyo. It's simple. You have to know where you stand. You see, gagawin mo yung eksena mo, hindi lang memoryahin mo yung dialogue mo. Then you put the emotion into it. But a certain percentage of that is technical. Saan ka nakatayo, saan ang ilaw mo, sinong hindi mo natatakpan, sinong hindi mo nasasapawan. It's choreographed. It's like a dance in a way, you know. So ayaw mo matakpan yung iba. So may makanya-kanya kayong posisyon. So medyo mahirap din yun. You have to be aware na saan ang ilaw mo, tumatama ba siya, natatakpan ba kita, natatakpan ko ba to. So, importante yun. Di lang yun memory work and emotion. Maraming factors involved. Tama ba? Parang halos
just one One long take. long take. Tuhog. We call it Tuhog na- tuhog. Yeah, marami kami Oo. eksena sa season na ganyan. Tuhog. It's like stage. Tuhog. It's like a dance. Tuhog, tuhog. Minsan there's like 40 people in one set. Isang take lang yon. So medyo maingay yun, lalo kung nung drama. So you have to be very still and really concentrate because you have to absorb everything. All the noise that are going around you while you memorizing your lines, and you have to cry, and then you're going from one, and you have 2 cameras following you. You're going from one scene to another, one actor confrontation, you're going to another one, and then going to another one confrontational, isang eksena, then sabay labas, exit. While everybody's chattering, and then ang ingay-ingay ng mga paa sa sahig, kalampagan ng mga pinggan, whatever. So, ina-absorb mo lahat yun. So, you have to be very, very still, very concentrated. Because you have to know your lines too. Kasi minsan maingay, nahihirapan ka, di ba? Parang ang ingay naman, di ka. So, you have to really concentrate. Kapag ganun, mas matagal ang rehearsal po. Not for me. May stand-in ako na will go through the, kung yung mga lugar, kung saan siya tatayo. Yeah, may stand-in for that. Saka lang ako papasok. Yung iba mag-rehearsal lang matagal. But ako naman medyo sanay na ng konti because of my training din sa television. So, pagpasok ko doon, sasabihin ng stand-in ko, ito po mamangga, sabi sa kanya, gawin mo na, and then susundan kita. So, ganon. Susundan ko na yung ganon. But of course, alam ko na kung anong gagawin ko. But then, I have to feel everything, yung atmosphere, yung emotion na kailangan ko. Sa akin na yun. Technical yung pinag-aaralan ko sa stand-in, sa tatayo, sa nadaan dito, kaliwa, kanan doon, etc. Madali lang yun. I guess sa akin, madali na yun. Sana yan na lang. Sana Pero yan. yung pagkakakwento nyo mo, parang kami, Parang yun. hindi yan magagawa ng kahit na sino eh. Sa paa, ganun, may mga tae ng ano. Yeah, paano yun? mahirap po. Mahirap naman. Hindi naman madali for everybody. Siguro dahil matagal na ako sa industriya. This is like my 56th year sa industry, So, medyo sanay na lang. May term sa sa shooting na tuhog. Yeah, na tuhog. Parang kunwari 2 eksena na pinagsama. Minsan 3. May 3 hog yung 3 hog tawag. yun. Pag 5 eksena, 5 5 hog. hog. 7 sequences, 7 hog. Uso yan sa po yung sa pinakamaraming shooting. hog? O dito sa Sisa, kasi para kaming stage, tuloy-tuloy kami eh. Gusto ni Direk yun, very fluid, which is very nice, but very hard to do. Kasi madaming extra rin na nagkakamali. Like yung huling eksena namin na hindi ko makwento, malalaman nila yung story. Spoiler. Yeah, hindi ko makwento. Nakakatuwa sana, pero... Kwento nyo, tapos kapag i-bleep namin. Okay, may eksena doon na... Game na. Okay, game. Pwede ba yan? Okay. May eksena doon na yung unang rehearsal. Unang take, ganito, dapat dito mamamatay yung isa. Okay. Sa lakad kasi ako ng diretso, hindi mo titignan yun. Seryoso. Then, okay, yung second take uli. Dahil bali-bali. Yung namatay dito, naging 2 na yung namatay, may isa sa gitna. So, okay, nahirapan ako. Siyempre, tatapakan ko yun eh. So, okay, take again. So, I said, oh my God. Pagkatapos ng third take, 3 na sila. Yung isa nandito, isa nandun. So, kailangan stoic ako. Tapos, hindi ako pwedeng para kung nagtitinig rin, kung titignan ko lahat yun, right? Hindi kailangan diretso, seryoso yung eksena, ganyan. So, bahala na, matapakan ko lahat yun. So, I mean, nakuha naman namin ng tama kahit 3 yung namatay dun sa harapan ko. Bakit Well, natatagal? dapat isa lang na nandun lang. Noong una, okay pa, nandun lang siya. Okay, nandyan lang yan. Wala, maliwanag yung papunta ko dun sa lamesa. Naging 1, 2, 3, iba-iba pa ang pwesto. Ano ba yan, kako? Kung mamamatay kayo, piliinan nyo kung saan kayo mamamatay. Hindi yung kung saan sa kayo pumupunta, no? Kaloka. Things like that. But then, what do you do? Doon sa mga mahabang tuhog, napipikon po ba kayo kapag ginalingan mo, pero meron kang ka-eksena na nagkamali after ng Or sa mahabang prod. paglalakad, Or sa prod. ganyan. Parang meron. Parang madami. Oo. Usually naman maingat sila, pero kung talagang, syempre nakakainis, gusto ko take 1 lang kung maaari, pero kung magkakamali, okay lang naman.
Wag lang, pag talagang iyakan lang talaga, yung mga ganon, medyo, hindi ko kayo mapatawad dun. So, Oh my God. mahirap kasi pag mahirap yung eksena naman, pinapractice naman namin lahat. And we try to help each other naman by saying, tara, pag natin, so practice natin na gawin natin. So I try to do that para hindi sila masyadong kinakabahan. Kasi minsan kinakabahan sila sa mga ganon. So yayayain ko sila, gawin natin, ulit-ulitin natin. So after a while, we get used to that na nagsisynchronize kami. So we try to help each other. I try to help them, they try to help me in a sense, by giving me what I want. Sa acting, symbiotic yan eh. Pag magandang energy na binibigay mo sa akin, magandang energy na bibigay ko sa'yo. Pero pag yung ka-eksena mo, papatay-patay, wala kang makuwang energy, nawawalan ka ng gana, right? Patulad pag sinampal kita mamaya. Kailangan magandang energy mo, ha? Internalize. Ngayon pala, umpisahan mo na. Katulad may isa eksena ako sa pelikula. Okay, na-close-up. Tapos na ako sa close-up ko. Okay, perfect. Tapos ito, close-up naman nung ka-eksena ko, ayaw niyang pasampal. Gusto niya, Dadayain. daya. Hindi niya masabayan yung gano'n. Hindi, nauuna lagi. So, ilang take na yun. Close up yun. Hindi pa digital yun. So, dami namin gasto sa So, sabi ng director ko, sampalin mo na. Sabi ko, sigurado ka ba, Direk? O sampalin mo na, hindi natin sasabihin. So sabi May ko, kampihan. hindi, utos ng direktor ko eh. Ano naman ang gagawin? Sabi ko, sigurado kayo kung mademanda ko rito. Sampalin mo na. So sinampal ko ng tunay. Pero I'm telling you, ang ganda lumabas nung kanyang nung napaiyak siya talaga. Umiyak, close up yun. So ang ganda lumabas nung eksena para sa kanya. So it was worth it. Patutos yun ng director ko, tandaan mo ha. Isa pang favorite namin, ako personally, Miss Sid, isa sa mga favorite ko na pelikula mo ay Nasaan Ka Man. Ay, nasaan? Tiglo ba yan? Claudine. Kay Gloria Diaz, Yes. right? Oo, yeah. I love working with her. She's funny. Si Miss Gloria po. Yeah. She's hilarious. Anong mga nyo nun, Miss Hilda? Mga unforgettable na mga nangyari nung shooting nyo? Actually, we had fun eh. Kasama ko yung mga bata. Ako medyo luka-luka rin ako eh. So, nag-i-enjoy sila na kasama ako. Kasi ganito ako, magulo ko, no? So, they like me kasama. Tita, tapos na yung shooting, tara, magkwento-kwentuhan tayo. Gusto nila makinig din ng mga kwento-kwento ko. So, I had a really great time with them. Wala akong naging problema sa kanila. Minulto ba kayo nun, Miss Hilda? Alam mo, meron kami isang eksena, nakatayo yung buhok ni Claudine dun. Oo nga. May isang siya dun, nakatayo dun. Na nasama sa pelikula. Kasama sa pelikula. Kind of weird. Pero hindi kayo naka-experience, kayo personally? So far, hindi naman. Wala naman. Yun lang, nakunan namin yun. Merong ganun. Nakakatuwa din yung pelikula na yun. Pero yung kwento, hindi nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun. Kasi, I love working with Lo eh. Nakakatawa siya na sarcastic. Alam mo yung gano'n. Sobrang ganda Kaya nun. bagay na bagay kami Ganon. magkapatid eh, di ba? Lagi siyang inaapi dun eh. Ang ganda ng pelikula na yun. Pero ganda ka ng dynamics nila yes. dun ni Miss Gloria. Yeah, maganda. Comedy. Magkapatid eh. Yeah. Baliw-baliwan. Yeah, totoo. Ngayon na nag-work ka po after 13 years, ano yung mga na-miss mo from bago ka nag-stop, tapos ngayon na bumalik ka? Na parang, ganito pa rin pala yung paggawa ng pelikula. Wala naman ako na-miss dyan sa area na yan. Sorry I'm very... TBH lang. I think na-miss ko lang yung mga taong that passed away, yun yung mga naririnig ko. Tapos ngayon nakabalik ako. I was supposed to do a film with Nora before she died. Yeah, so nasa akin na yung script. Nakapag-meeting na ako with the director and the writer. So that was set to go. And then she passed like after a week or so. So it was like very sad. It's like an end of an era. Mga kasabay ko yan eh. And then when Ronaldo Valdez died or Eddie Garcia, that was depressing. Doon ako nalulungkot. Then I heard Joseph Sitanco just recently passed. So these are people na nakatrabaho ko nung araw pa. Sad lang. I feel old.
But super happy kami na nagbabalik kayo at ang napili nyo ay itong Isang pelikula na ito. This is a wonderful Direct June film. Robles You Lara. just you have to see this film. It's not because na sinasabi ko maganda siya, but it's a different experience and it's a different role for me. And I think a lot of the students, especially students of history, would like to see this. Or a lot of people, primarily we watch a film to escape, no? Escapism yan. But you'll find it here because it's a thriller. But also it's a historical one based on real history that ni-research ni Direk June Lana for about like 7 years. So pinag-aralan niya, hinimay-himay niya yung nangyari noong 1902 during the Philippine-American War. So marami kayong matututunan na hindi natin natutunan sa eskwela. Even me. So very interesting. You'll find it very interesting. It's very deep, it's very heavy, but it's very, very honest. Ang naging process po ba nito ay binigay sa inyo ni Direk June Lana ang script? No, present muna sila. They had a beautiful presentation through Zoom. Nasa LA ako, nasa Manila sila. Present nila. Ang ganda-ganda ng presentation nila. So, exciting. Tapos sabi ko, okay, I like it. And then I said, now give me a great script. So, then he worked on that script. And basahin ko yung first draft. I said, Direk, pwede bang ganito gawin natin ng konti dito? I love working with June kasi like with my other directors, we discuss the script, collaborative talaga. Siyempre, I will always follow what my director wants. But at least nakikinig siya pag may konti kang suggestion. So, I like that about him. He's a great scriptwriter eh. Galing si June. Very smart. Ganda ng pelikula. You love it. It will make you think. It's thought-provoking. It's about strong women. It's about anger. It's about oppression. It's about your faith. It's about a lot of things. And especially about war. You know, especially now the world's on fire as far as I'm concerned. There's war everywhere. And, you know, ayaw nating dumaan yun sa atin dito uli, which is really sad. So, marami kayong matututunan. This is Women's Month, and the women here, especially Sisa, is very, very strong. Very, very strong. Meron nga dun sa trailer na hindi ka handa sa kayang gawin ng babae. Yeah. Dito kasi talagang she was very focused and because her family was decimated, talagang one-track mind siya, gaganti siya. Talaga, she wanted to deal a blow to these oppressors. You know, so nirally niya yung mga ibang babae dun sa... And we had concentration camps in those days. I did not know that at all. A lot of the things that were taught in school were glossed over. You know, hindi natin napag-aralan to. I mean, I love history. Nagulat nga ako. So, we had concentration camps. Because nowadays, when you talk about concentration camps, you think about, you know, the Palestinian thing, Middle East or Africa, you know, things like that, other places. But never in the Philippines in 1902. Diba? Parang, totoo ba yun? So, marami kayong matututunan dito. Though it's work of fiction, historical facts namin are very real. Tsaka malayo siya hindi siya Sisa. Hindi siya, No, hindi siya not based at all. doon. Pinangalanan lang siya noon because she pretended to be crazy. She pretended to be crazy. So, tinatanong siya, pangalan mo, hindi ko alam, wala akong alam saan ka galing, wala. She pretended to be crazy because she was a spy for the nationalists. She was a spy. So, syempre, kung luka-luka siya, walang nakikialam. Kahit saan pwede siyang pupunta, pinakikinggan niya lahat. She's spying on everybody. She's picking up things because nobody cares. She's nuts. So, akala nila. Tsaka sa trailer, makikita mo talaga yung parang alam mo may gagawing paghihiganti. Kasi may the whole mangyayari. time, ano lang si Sisa eh. Oh, yeah. Stoic Nakaganon lang, lang. stoic lang. Pero yung mata niya, alam mong may Nagbabantay sa... gagawin to. Oh yeah, you love it. Paghihintay lang. Tsaka ang ganda, I think, masterclass yung Sisa sa mga mata-mata ni Miss Hilda. Yes. Kasi akala mo, basta iba. Ang ganda Santiago's like that. My third film, she was blind and she was mute. Acting lang yung walang dialogue. Oh. So, and I won Best Supporting there. So, this is something like that. Although we still have drama. I have a confrontation scene in Spanish, which I don't speak Spanish. But yeah, but we did it, you know, and very strong women. Tamang-tama na Women's Month. Oo nga. Exactly. March 4, Women's Month. please panoodin ninyo. Yeah, March 4. May premiere night ng Sa March 2. March 2.
Kamusta yung reaction? Di ba nagkaroon na po kayo na Yes, nag-press- advance Influencers. screening, press screening? Lahat ng namin, reviews maganda. True. 5 stars, 4.5. You have to read the reviews. I won't tell you myself. Sabihin nyo, nagyayabang ako. Pero ang ganda, wala kaming negative reviews. Ang taas-taas ng aming score. Yes. Gustong-gusto nila, ang Q&A namin nga, walang katapusan eh. So, kahit sa talent sa Estonia, that's what happened to us. Akala nga namin, sabi namin direct, Diyos ko, siguro 5 tao lang manunood dyan or 50. Alam mo, puno kami yung capacity ng scene na yun was like what, 200 plus or 400 plus. Puno kami. Tapos maraming European and they stayed the whole time. And usually kasi pag daw, hindi nila gusto yung pelikula, kalahati pa lang umaalis na. Walang umalis, nag-intay pa hanggang Q&A. And mostly it was the Europeans na nagtanong. Then all of a sudden, they say, ay, gusto namin yung mga Filipinos na pag-aralan ngayon. They got so interested in it kasi it was very interesting. Yun. Anong difference, Miss Hilda, nung... Ang insyang ay Berlin po, di ba? Tama po ba? Ay, no, nasa Cannes Film Fest yan. oo. Nasa Cannes Classic na ang Insyang at saka Maynila sa Kunang Buliwanag forever. Kasama ng mga Kurosawa films, ng Hitchcock films. We're there forever. Hindi na Kailan kami po? mabubura dun. Anong difference, Miss Hilda, nung experience nung mga festival before, tas ngayon na nagka-festival uli yung Sisa? Well, syempre, medyo takot kami nung araw. The first time namin, at saka Cannes yun, no matter what, yun ang pinakamahirap sa lahat. Yes. So, trinabaho talaga namin ni Lino yon. Talagang interviews kami everyday, posing doon sa promenade, talagang trabaho. Tapos si Lino nag-aayos ng buhok. Kami dalawa nag-aayos ng buhok ko. Siya naglalagay ng bulaklak dito. I mean, it was fun, but it was hard work. Yeah. It was hard work. And it was scary because kasi unang-unang pelikulang pinalabas doon yun eh. It's for us Filipinos, hindi lang para sa amin yun. Every time we make a film, it goes to a festival, I always remind them, para sa Pilipinas to. Yeah. Hindi lang to para sa amin, para sa inyong lahat. Tama. Ako curious ako, ano yung pagkakaiba nung pakiramdam na nag-world premiere siya sa ibang bansa, sa Estonia, at ano yung pakiramdam nung finally napanood na siya ng mga Pinoy dito sa Pilipinas? Syempre, happy kami. We brought it home already. We're always proud na kahit papano nakakasama kami sa mga festivals na nominate kami abroad. But eventually, gusto namin, this movie, it's for the Filipinos. We brought it home for you to see. Importante yun. March 4. March 4. March 4 po, ha? Yes. So, Tsaka yun, the distributors were great enough. We met them a few days ago. They were great enough to give us a special price. Yes. Binabaan nila from 400 plus to about 230, 270. Yes. So malaking tulong yun. 275 in Metro Manila, Yeah. 230 sa Mas mura province. sa Probinsya. Oo, Yes. para lahat makapanood at mag-enjoy. At napatunayan na po yan ng mga maraming pelikula before Recently yung Sisa. Yung The Loved One, nung binabaan yung presyo ng sine. Sobrang dami talagang nanood kasi, Kasi problema talaga. Mahirap ang pera ngayon. So, understandable yon. But even though they wanna watch, syempre, mahirap ang pera talaga. Pwede mo nang ibili ng pagkain. But now, at least yun mababa. Excited yung mga fans ko. Lovely. I- Thank you, Miss Hilda. Thank you so much. Thank you so much. Kahit past or bedtime. Jet lag pa, kayo. Jet lag pa si Miss Hilda. Jet lag pa. Grabe. Kailan babalik nyo ng LA, Miss Hilda? I'm leaving about March 10 unless matuloy yung film namin ni Bembol Rocco. In the works pa yun. Sino director nito, Miss Hilda? Adolfo Alex. Oh. Adolf Ahad. So, in the works pa yon. Okay, We shall abangan din natin. see. Sana nga, ikaw Yeah. ibang- Ibang klase naman Two din yun. legends. Totoo. Yeah, Parang yeah. Maynila. Eh, Reunion. I won't tell you. It's something like that. But, Ay! kinilig ka naman Oh masyado. my Oh God. my God! Ang Ang love pagbabalik. team. Si Ligay at si Julio. Totoo. Yeah, he's Oh a my good God. friend of mine. But thank you, Miss Thank Hilda. you so much. Thank you for having me. Sobrang kabado Salamat. kami kanina dahil... Wow, ba't kayo Diyos ko. kakabahan? Oh my gosh. Hello, Ma'am Hilda, syempre ikaw na Hilda ko rin yan. yun eh. Kayo
talaga, oo. But may sasampalin pa po siyang isang ka-eme mamaya. Yes. But maraming salamat. March 4 in cinemas nationwide. Yes. Yes, kasama rito Sisa. sina Eugene Domingo, Eugene and Garcia. Angelica, yes. And we have Kobe, and we have Barbara, Janina, Joribel, Tanya Gomez. Joribel, yeah, the one for Sundance. Sundance. And then we have Miss Tanya Gomez. Marami, buong cast namin, mahusay. Yes. And directed by June Robles. Robles Lana, definitely. Don't forget June. Tapos kung nagustuhan nyo yung trailer, share natin yung trailer. At kapag napanood nyo na yung pelikula, share nyo yung thoughts nyo. Kasi Yeah. kayo yung ano talaga, yung word of mouth, it works. Kasi it's from people we trust. Yeah. Kapag nagandahan tayo sa pelikula or kaibigan natin Yeah. nagandahan sa pelikula, alam natin yung taste nila, parehas ng taste natin minsan. Correct. Tsaka dapat yung discussion, yung importante yung discussion after watching the film. Definitely, you Kasi will doon have... nabubuhay ang pelikula. You're gonna have a discourse with this one. Very thought-provoking ito. Marami kayong issues doon na pag-uusapan nyo. Exciting. Thank you po! Exciting! Thank you sa inyo lahat. Thank you, Miss Hilda Coronel. Grabe. Thank you, guys. Nagkape ba kayo? I knew it. No wonder. Okay lang yun. That's okay. Sige, sure. Oo, sige. One take lang ah. Ito ng fingers yung gagawin. Okay. Hindi pwedeng palm. Oo, sige, pag palm masakit, pag tumama sa tenga. Okay lang daw siya. Okay lang po. Okay lang. Aray ko, sakit! Oh my God! Oh my gosh, sobra naman dito. Dapat yung gumalaw.